Magandang hapon mga kapatid, mga kaibigan. Mayroon tayong panoorin na video sa ating kasama na Baptist Defender at yung kalaban niya sa live debate ay Iglesia ni Cristo. Sa mga ilatag mo na talata, mababasa ba diyan word for word na si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos? Objection po, Gerard? Objection? Okay, cut the time. So, ano objection mo, Brother Gerard? Lahat ng mga nilatag ko, wala akong in-stud na si Kristo'y tao lamang. No? Pwede niya itanong niya mamaya niyan kasi kaya kong sagutin ngayon yan. Pero wala pa naman sa rebuttal. Okay. So, unang tanong, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng talata na nilatag ng isang Iglesia ni Cristo, mayroon ba siyang nababasa na si Kristo ay hindi Diyos? Tao lang ba? So, nag-object agad. So, bakit nag-object po yung Iglesia ni Cristo? Dahil ati pong maintindihan or ating naintindihan na talagang hindi talagang masagot ng Iglesia ni Cristo yung tanong na yon. Kung mayroon ba sa talata na mababasa na si Jesus Christ ay hindi Diyos. So, wala talagang masagot kaya nag-object na lang. Na si Kristo ay hindi lamang tao. Ibig sabihin, mayroon pa siyang likas na kalagayan. Ibang kalagayan sa Si Kristo, tanggap ko sapagkat siya'y tao, divine batayan dyan. Pag sinabing divine, yung logos o salita ang naging laman o tao, ang kalagayan ng Panginoong Hesukristo sa pasimula ay salita. John 1:1a, nang naroon ng salita at ang salita o berbo'y kasama na ng Diyos. Ngayon, sa 1:1:14, nagkaroon ng katuparan ng salita na kapanganakan. Ang berbo salita ang naging laman o tao. Sa Mateo 1:18-21, ang sagot doon, ang Kristong tao ang sinakatuparan. Next question. Hindi Diyos nagkatawang tao. No, mga kapatid, mga kaibigan. So, ang sagot ng isang Iglesia ni Cristo ay talagang twisted. No, so basahin natin ang John chapter 1 verse 1 sa Tagalog. Sa pasimula ay ang salita. Okay? So, dapat po natin matindihan, sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ano raw ang salita? Diyos. Malinaw po, kapatid, kaibigan, according sa talatang ito. Okay? So, dito kung si Jesus Christ ay hindi Diyos, okay, Diyos Ama lang, sino naman ang kasama sa John chapter 1 verse 1? Ating pong intindihin sa pasimula ay ang salita. Okay, sa pasimula araw ay mayroong salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. So ipagpalagay natin, Diyos Ama. Sino yung kasama niya? Ang salita. Sino ang salita? Ay Diyos. Ibig sabihin ang salita, kapatid, kaibigan, Diyos. Kaya kung ating ituloy sa verse 2, siya rin ay pasimula, pakasama na ng Diyos. Sino naman ang kasama ng Diyos? Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay walang anumang bagay na ginawa ang nagawa. So malinaw, kapatid, kaibigan, na mayroong kasama ang Diyos Ama. At sino yan? Malinaw na ang salita dito ay Diyos. Kaya nga kung ating mabasahin ang verse 14. Okay, so ito po ang nagsabi sa Bible. At ang salita ay naging laman. Okay, so sino yung salita? Diyos, at ang Diyos ay naging laman. At nanahan sa gitna natin. At namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian gaya ng nasa bugtong na isnilang ng Ama, puno ng biyaya at katotohanan. Sino yung bugtong na anak? Sa John 3:16, malinaw, kapatid, kaibigan, dito po ating babasahin, sapagkat gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan na ipinagkaloob niya ng kanyang bugtong anak na sinilang na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi dapat mapahama kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. So dito, kapatid, kaibigan, ng anak
okay, ng Diyos ay si Jesus Christ. Ang advice ng moderator sa iyo, bro Gerald. Tao o Diyos. Sabihin mo, wala sa dalawa kasi Yan. wala sa dalawa. Then i-explain mo kung ano Sige. Okay, resume time, 11 minutes and 8 Sige, seconds. Yung tanong niyang pagpipilian, tao ba o Diyos ang kalagayan ni Kristo bago bumaba sa lupa? Wala sa pagpipilian. Unang-una, mali tanong mo. Bakit? Sa John 1:1a, kung alam mong nakasulat, sa first clause ng John 1:1a, ang kalagayan ng anak, nakasama ng Diyos, salita. Hindi wala naman nakalagay ang verbo, meaning Diyos, kundi ang meaning ng verbo, salita Logos nga, ibig sabihin, magkakaroon ng Hesukristo sa pamamagitan ng salita Hindi sinabing, mayroon pang isang Diyos na bababa sa lupa Next question. Magkaiba yun. Okay, hindi mali ang tanong. Ang tanong kasi, Diyos ba o tao? So hindi niya masagot dahil pag sinagot niya, talagang maiipit ang Iglesia ni Cristo. So sabihin ko ulit kapatid kaibigan, ang John chapter 1 verse 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So dito po natin makita na talagang aral ng Iglesia ni Cristo ay wala sa hulog. Ang word pa dyan o verbo, Diyos, tanggap mo ba? Yes or no? Hindi. And 1C. Ang verbo ay Diyos. Oh yes. Yan ibig sabihin mo Diyos ba yan o hindi? Yung verbo ay Diyos. Hindi. Sa first clause ng John 1:1a, makinig ka, hanggang makarating ka sa John 1:1c. Ang salita o verbo ay kasama ng Diyos sa pasimula. Sa second clause, ang salita o verbo ay nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang nagsalita sa verbo, kaya ang salita ay Diyos, sapagat ang Diyos ang nagsalita sa verbo, ang Diyos ay makapangyarihan, ganun din kanyang mga salita ay makapangyarihan din. Sa Lucas 1:37, batayan dyan, divine. Ang sinakatuparan doon sa 1:1:14, ang Next Diyos, question. ang si Kristo ang naging naman. Balokto talaga ang aral ng Iglesia ni Cristo. Okay? Hindi niya babasahin yung buong verse 1. No? Sa pasimula ay ang salita. Tapos may kama. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Hindi talaga magiba itong verse na to. Dahil mali na naman na ang talatang ito ay nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Tanggap mo ba o sang-ayon ka ba na ang verbo ay nagkatawang tao ayon sa John 1:14? Tanggap mo ba o hindi? Kategorikal. Tanggap po, yan ang tama. Verbo o salita ang naging laman o tao. Ikaw ang mali kanina na sabi mo, ang Diyos ang nagkatawang tao. Ang meaning ng verbo hindi Diyos, kundi salita sa first clause ng John 1:1a. Ikaw ang mali. Actually kasi ang John chapter 1 verse 1 down to 3, hindi lang iyan tumutukoy kay Diyos Ama. Okay? Pambira kasi itong mga Iglesia ni Cristo, hindi ito naniniwala sa Trinity. So, ito po, mga kapatid, ito po ay naka-address sa Trinity. Kasi sino naman ang kasama sa Diyos kung Diyos Ama lang? Okay? Sino naman ang kasama sa Diyos Ama kung ipagpalagay natin ang John chapter 1 verse 1, ito ang Diyos Ama, sino yung salita na kasama ng Diyos? Yan po, no? Talagang hindi talaga nila masagot, kasi kung sabi nila anghel, iba naman ang Greek word sa anghel. Sabi sa Hebrews 8, binanggit mo kina 1:8, so tinawag ba ng Ama ang kanyang anak na Diyos, ang iyong trono o Diyos? Binanggit niya ba kay Kristo na Diyos o hindi? Hindi, mali ang pagkaunawa niya dyan sa Hebreo 1:8. Ang sabi, ang iyong luklukan, o Diyos, magpakailanman ang sentro ng katwiran. Si Kristo ba, sentro ng katwiran, nasa kanan siya ng Diyos? Ang tinutukoy na luklukan ng Diyos dyan, basahin mo sa New Filipino Version. Ang sabi, the throne of you, God, sinabi mismo ng anak patungkol sa Ama.
ang iyong luklukan o Diyos ang sentro ng katwiran. Next Paano question. naging sentro ng katwiran si Kristo? Nasa kanan nga siya ng Diyos. Aba, no? Tingnan po natin kung sino po ang speaker sa Hebrews chapter 1 verse 8. Dito po natin makikita, kapatid kaibigan, na kahit gaano ka kagaling at gaano ka kagaling mag-twist sa Bible, hindi mo talaga matwist yung katotohanan. Babasahin natin ang Hebrews chapter 1 verse 8. Ngunit sinasabi niya sa anak. Ayan, malinaw naman. Ngunit sinasabi niya sa anak, ang trono mo, O Diyos. So kung sundan natin ang lohika na mali-mali naman ng isang Iglesia ni Cristo, sabi niya, kung narinig niyo, ang nagsabi raw dito ay ang Diyos anak or ang anak o si Kristo. Pero kung mabasahin natin, ngunit sinabi niya sa anak. Aba, si Kristo kinakausap ang kanyang sarili. Tandaan natin, kapatid kaibigan, na ang speaker dito, kapatid, ay ang Diyos Ama. Okay, Diyos Ama ang nagsasabi sa kanyang anak, ngunit sinasabi niya sa anak, ang trono mo, O Diyos, ay magpakailanman. Katwiran ay mga sitro ng iyong kaharian. So malinaw naman, no? Maling-mali na palusot ng Iglesia ni Cristo. Hindi talaga na makuha ang tamang aral pag ang Iglesia na ang nagtuturo. Mali na mali talaga, kapatid. Okay? So huwag tayong maniwala, ha, dahil malinaw. Ngunit sinasabi niya sa anak, ang trono mo, O Diyos, ay magpakailanman. Katuwiran ay ang sitro ng iyong kaharian. Sino ba ang sinabihan diyan? Nasabi diyan, sinabihan niya ang anak. Sino ba nagsasalita? Ang ama. Sino sinabihan niya? Ang anak. Second person. Tanong, sino ba ang ina-address niya na Diyos? May luklukan na Diyos. Ang sarili niya o ang anak? Ang amang sapagkat sinalita ni Kristo yun sa panahon na nasa lupa pa. Objection. Cut mo na yung time at chop si Brother Jurical. Sino ba ang sinasabihan ng ama na ang iyong trono, O Diyos, o luklukan Diyos? Sinong sinabihan niya? Sarili niya ba? O si Kristo ang anak? Sinabihan niya. May counter ka, Brother Okay, pwedeng sagutin. Ako, Sige. counter ako. Anong counter? Yung sinasabi niya sinagot ko na maliwanag na hindi mismo mababa. Kasi nagkakaroon ng mali interpretasyon sa Hebreo 1:8 na sentro daw ng katwiran o luklukan o Diyos magpakailanman. Si Kristo daw yun. Kasi patungkol daw sa anak. Mali ka. Hindi, yung tanong mo kasi mali at pagkaunawa mo sa Hebreo 1:8 mali. Ang sabi, ang iyong luklukan o Diyos magpakailanman. Sa Greek word, translation English, the throne of you, God. Ang sentro daw ng katwiran ng Diyos yun. Sino yun? Sabi ng anak, si Kristo ba yun? Hindi. Ang ama yun sapagkat ang amang sentro ng katwiran. Hindi si Kristo sapagkat si Kristo nasa kanan ng Diyos. Next question. Baluktot talaga, baluktot. Malinaw. Hebrews 1:8. Hindi nagsasalita si Kristo dito. Hindi si Kristo ang speaker dito. Ang Diyos Ama. Kasi kung ang Diyos mismo na si Kristo ang nasasabi dito, parang tanga si Kristo dito, no? Sinabihan mismo ang kanyang sarili, no? Gagamitin mo ang utak mo kung ikaw ay Iglesia ni Kristo. Tingnan mo, ngunit sinabi niya sa anak. Kahit ang lamsa gagamitin ninyo, no? Kung si Kristo mismo, no? Tiyak na nagpapatunay na mas makapangyarihan pala si Kristo kaysa Diyos Amahan o sa Diyos Ama. No, thy throne, O God. Kung si Kristo ang speaker dyan, okay? Kung si Kristo ang speaker, kinakausap niya ang kanyang sarili. Pero kung Diyos naman ang nagsasabi, Diyos Amahan, mas makapangyarihan pala si Kristo kaysa Diyos Ama. So mali talaga ang translation ninyo, kaysa lamsa pa. At hindi mo talaga matwist yung Bible, dahil ang Bible mismo nagsasabi, kung babalik kayo sa verse 1, ang Diyos Ama ang nagsasabi
patungkol sa kanyang anak. Kaya hindi pwede na ang Diyos anak ang magsalita sa kanyang sarili. So, alam natin mga kapatid na si Kristo ay tunay na Diyos. Mismo ang Diyos Ama na nagsasalita. Mismo ang Diyos Ama na ang nagsasabi. Tapos mali-mali pa. Ang ibig bang sabihin na si Kristo sa langit pa lang, hindi pa siya nag-anyong tao, hindi pa siya pinadala. Ibig sabihin, tao na mula sa simula sa langit? Yes or no? Hindi. Ayan tuloy. Huli ka tuloy. Ang tanong, nung hindi pa siya bumaba sa mundo, nandun pa sa langit, tao ba siya o hindi? Sabi mo, hindi. Ayan. So, agree ka na hindi talaga tao si Kristo. Diyos siya. Kasi sabi mo, hindi ka agree. No? So, what? Iwan na. Wasak ka na. Na imposible sa tao na maging Diyos. Tama. Pero tanong ko, sa Diyos ba imposible na maging tao siya o magkatawang tao? Imposible ba sa Diyos magkatawang tao? Yes or no? No. Hindi naman siya pwedeng maging Diyos, hindi naman siya pwedeng maging tao sapagkat Ezekiel 28:2, ang tao hindi pwede maging Diyos. Oseas 11:9, sapagkat ako Diyos, hindi tao. Numero 23:19, ang Diyos hindi tao. Ang mababasa lang sa Biblia, ang salita ng Diyos ang naging laman o tao na magkakaroon ng Kristo yon. Yung mga tanong mo mali sa Biblia, against eh. Nililimitahan mo ba ang pwedeng magawa sa Diyos? Sa Luke chapter 18 verse 27, at sinabi niya, ang mga bagay na di maari sa mga tao ay maari sa Diyos. Mga bagay na hindi pwedeng gawin sa tao ay magagawa sa Diyos. Yes, tama, ang tao ay hindi pwede maging Diyos, pero ang Diyos pwede maging tao. Kaya niyang gawin. Kaya nga sa Philippians chapter 2 verse 8, kung ating babasahin niya, sa verse 8, sa Philippians chapter 2 verse 8, at palibhasa ay nasumpungan sa inyong gaya ng isang tao, ay ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, kahit na ang kamatayan sa cross. Sino ba yung namatay sa cross? Ha? Sino? Si Jesus Christ. Kundi ginawa ang kaniyang sarili na walang dangal at kinuha niya ang kalikasan ng isang lingkod at naging kawangis ng mga tao. O, kaya pala ng Diyos na maging kawangis ng tao. Sabi mo, hindi. Sinungaling ka tuloy. Posible ba sa Diyos na magkatawang tao o posible? Imposible or posible? Anong sagot ka sa dalawa? Imposible or posible? Okay, ang sagot ko dyan, wala dyan sa tanong mo. Bakit? Maliwanag na sa Biblia mababasa. Kailanman hindi pwedeng maging tao. Ang paniniwala mo kasi isinalin ng hypostatic union, isinalin ng mga Protestante at Katoliko, doon nila hinango yung term na divine nature, Christ, Holy Man at Holy God, na against sa turo ng Biblia na Diyos na nagkatawang tao. Yun ang paniniwala ng mga pagano na sabi mo kanina. Yes. Nagkamali ka, Iglesia ni Cristo. No? Huwag mong lilimitahan ang magagawa sa Diyos. Ulitin ko, ang tao ay hindi pwede maging Diyos, pero ang Diyos pwede maging tao. Kaya nga sa Philippians chapter 2 verse 8, binasa ko na. Oh? Oh? Kundi ginawa ang kaniyang sarili na walang dangal at kinuha niya ang kalikasan ng isang lingkod at naging kawangis ng mga tao. Ano ba yung kawangis ng mga tao? Ibig sabihin, kung siya ay naging kawangis ng mga tao, tao ba siya? Ordinary na tao ba siya? Tapos sa verse 8, at palibhasa ay nasumpungan sa iyong gaya ng isang tao. Naging gaya ng isang tao. Ay binaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, kahit na ang kamatayan sa cross. Malinaw. Nababasa pala sa Bible. Ikaw lang yung nagsisinungaling. Sabi ni Kristo na ang tunay na Diyos, ang Ama at ang kanyang isinugo, si Kristo Jesus. Sangayon ka ba dyan o hindi? Sangayon ako, ang Ama, ang isang tunay na Diyos. Sa John 17:3. Sa John 17:3, ang term na at dyan, isa conjunction, plural form. Ibig sabihin, mayroon pa siyang isa pang pantukoy.
at iyong isinugo si Jesucristo. Kaya sa pagdating sa 4, Ama, natapos ko ng ipinagagawa mo sa akin, nabigyan na kita ng karangalan dito sa lupa. Ang term na sinugo, ang meaning niya ay messenger, is not a God. Next question. Kagaya ng paniniwala mo mali. Ikaw na naman ang nagsasabi, Iglesia ni Cristo, na plural. Ibig sabihin pag plural, hindi isa. 2, 3, 4, marami. Okay? So, sino ang kanyang tinutukoy? Sa John chapter 17, ito po ay prayer. Pero kung ituloy mo lang, kapatid, makikita mo sa verse 1. Sabi yan dito sa 21, upang sila'y lahat nawa ay maging isa, gaya mo, Ama, ay nasa akin, at ako ay nasa iyo, upang sila rin nawa ay maging isa sa atin, upang sanlibutan nawa ay mananampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. So kung pagbulay-bulay mo yan, at ng kaluwatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila nawa ay maging isa, maging gaya natin na iisa. Ayan. So tuloy mo lang pagbasa. Huwag ka lang makafocus sa isang talata, basahin mo. Kaya nga dito magkikita natin, mababasa natin, no, na sila ay iisa, at maunawaan natin na sila po ay Trinity. Sagot ko sa'yo, wala kaming doktrina tao lamang si Kristo at Diyos si Kristo, wala. Kayo nagpaparatang yan. Si Kristo kinikilala namin na tao sa kalagayan. Sa 1:8:40, kasama sa katotohanan na siya'y tao. Pero may mga katangian na ipinagkaloob ng Diyos. Sabi nga sa Mateo 3:17, itong aking sinisintang anak, makinig kayo dyan. Makinig tayo kay Kristo, mga katangian ni Kristo. Gawa 2:36, ginawang Panginoon. Gawa 5:31, pinadakila siya ng Diyos. Sabi niya, hindi raw nila doktrina na si Kristo ay tao lamang. Sa katangian, si Kristo raw ay tao. Tao lang. So, ibig sabihin, Diyos siya. Dahil hindi ka naman naniwala na si Kristo ay tao lang. Ikaw na mismo nagsabi eh. Hulog ka na. Sabi mo, hindi kayo naniniwala na si Kristo ay tao lamang. Malinaw. Ulitin ko ha. Sabi mo, hindi kayo naniniwala na si Kristo ay tao lamang. Ibig sabihin, si Kristo ay Diyos. Ibig sabihin, si Kristo ay nag-exist na. Kasi sa Genesis chapter 1 verse 1, ang God dyan ay Elohim. At ito po ay plural. So pag sabihin ng plural, may kasama. 2, 3. At makita natin yan sa Genesis chapter 1, 26, 27. Let us make in our image. Let us make. So, may kasama pala si Kristo. May kasama pala si Jesus Christ at ang kanyang Ama. Ang kasama ng Diyos Ama, si Kristo at ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Bible sa Hebrews 1 verse 8, thy throne, O God. Sabi mismo ng Diyos Ama, ikaw lang yung sinungaling. Tanong ko sa John 8:58, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo na wala pa si Abraham? Andiyan na siya. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo? Oo or hindi? Hindi. Bakit? Sa Galatia 3:16, binhi ni Abraham si Kristo. Ang tamang pag-unawa sa John 8:58, ituloy mo lang sa 57 muna eh. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sumagot si Jesus, sabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya batuin, ngunit nagtago si Jesus sa lumabas sa templo. Ang tinutukoy dito, bago naging tao si Abraham, ay ako na. Ibig sabihin, nandun na yung salita. Pero ang Kristo na lumitaw sa Mateo 1:18-21, nauna si Abraham kaysa kay Kristo. Mali raw ang John 5:58. Si Jesus ay nagsabi sa kanila, katotohanan, sinabi ko sa inyo, bago pa si Abraham ay ako na. Sinungaling pala si Kristo. Sinungaling pala si Jesus Christ na sinabi niya, before Abraham was I am. Kaya nga, yung mga
mga Hudyo, okay, sa gayon ay dumampot sila ng mga bato upang ihagis sa kaniya. Tatapwat itinago ni Hesus ang kaniyang sarili at lumabas mula sa templo na nagdaan sa kalagitnaan nila at gayon nakalampas. Kaya nga kung babasahin natin ang John 10:33, no? Nung si Kristo ay nagsabi sa verse 30, "Ako at ang aking Ama ay isa." Sa gayon ang mga Hudyo, okay, ay muling kumuha ng mga bato upang batuhin siya. So bakit babatuhin ng mga Hudyo si Kristo? Dahil siya po ay kiniklaim niya na siya at ang Ama ay isa. At ganun din dito sa John 8:59, no? Babatuhin siya ng mga Hudyo dahil kiniklaim niya na siya ay nag-exist na. Nandoon na si Kristo. Yung salita na yon ay Diyos. At yung Diyos na yon ay nagkatawang tao. John 1:14, Philippians 2:8 and 9. Malinaw ha? Na yan po ay nagkatawang tao. Dahil ang salita ay Diyos. Verbo. At ang salita na yon ay ang salita na yon ay sumama na sa Diyos at ang salita ay Diyos. Okay, so dito makikita natin na ang Iglesia ni Kristo ay pilit talagang, no, tinitwisted ang katotohanan. Okay, so malinaw po dito mga kapatid ha, na hindi po ito mali. Kaya nga kung sasabihin natin si Thomas, no, my God, okay, my God, tinawag ni Thomas si Jesus na Diyos. Ikaw ang sinungaling, hindi yung Bible. Ayon sa Matthew chapter 4 nga ginamit mo kanina sa verse 7, sino ba ang tinukso ng diablo? Si Kristo ba o hindi? Lucas 4:12, si Kristo verbatim letra por letra. Tinukso si Kristo ng diablo. Itinanong kita kanina. Sa Santiago 1:13, ang ganap na Diyos, sa Santiago 1:13 hindi tinutukso. Ang sagot mo, yes, sa ngayong kasatalata. Umamin ka nga na hindi Diyos si Kristo eh. Santiago 4:12, sa makatwid, hindi Diyos si Kristo o hindi, sagot mo hindi. Next question. Namaratang ka naman. Next question. Huwag mong tuksuin ang iyong Diyos. Sabi mo kanina, sagot mo, si Kristo ang tinukso. So sabi ni Kristo, huwag mong tuksuin ang iyong Diyos. So sino bang tinutukso? Di ba si Kristo? Ibig sabihin, Diyos si Kristo, tama? Di mo ba naintindihan sinasabi? Huwag mong tutuksoin ang Panginoong mong Diyos. Ko, tama ba o mali? Cut Tukso na. that time. So, ang cross-examiner dito ay si Brother Romel. Okay, pakiulit ng tanong mo, Brother Romel. Ito. Ang sabi dito ni Kristo, siya ang itinukso. Ang sagot niya, si Kristo ang tinukso. Ngayon, nang sinabi ni Kristo sa diablo, huwag mong tuksoin ang iyong Diyos, Satanas. So, ibig sabihin, si Kristo pala ang tinukso, siya pala ay Diyos, tama o mali? Tama or mali ang categorical? Sasagutin mo ba, Brother Gerard, o object? Mali, hindi mo naunawaan eh. Ang sabi, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong ang Diyos, Panginoon mong Diyos. Agkakala mo si Kristo ang huwag tutuksuin. Tinukso na nga siya ng diablo eh. Ang tinutukoy na huwag mong tutuksuin at hindi maaaring tuksuin, Santiago 1:13, na sinangayunan mo na ang ganap na Diyos hindi tinutukso ng kahit sino. Yun ang Ama. Si Kristo tinukso na, Lucas 4:12. Next question. Next question. Sino ba ang tinukso dito sa verse 7? Si Kristo o ang Ama? Si Kristo ang tinukso. Yung sinasabi mong wag mong tutuksoin ng Panginoon mong Diyos, akala mo si Kristo ang tinutukoy doon. Mali. Tinukso na nga si Kristo eh. Ang tinutukoy ni Kristo, wag mong tutukoy sa Panginoong Diyos, yung Ama yun. Sapagkat hindi siya tinutukso ng kahit sino. Yun ang Santiago 1:13 na mababasa na sinangayunan mo. Next question. Alin ba ang tama mong sagot? Itinukso si Kristo o hindi siya itinukso? Ang tamang sagot, si Kristo ang tinukso. Wala akong sinabi hindi tinukso si Kristo. Si Kristo ang tinukso sa Lucas 4:12.
Sa Santiago 1:13 na ipinagtitibay ko, yun ang sagot ko for clarification na sinabi mo wag mong tutuksoin ng mong Diyos. Pagkaakala mo si Kristo yun, hindi, tinukso na nga siya. Ang tinutukoy wag mong tutuksoin, sabi ni Kristo, yun ang Ama. Yun ang tinutukoy niya eh. Next question. Okay. So, ibig sabihin, ang tinukso ng Diablo si Kristo, sabi ni Kristo, ging correct yung Diablo, wag mong tuksoin ang iyong Diyos. Ibig sabihin, tinawag ni Kristo na Diyos. Yes or no? Yung term na Diyos doon, yes, ang Ama yun. Tinutukoy ni Kristo. Unang-una kapatid, ang Diyos mo napakahina eh. Si Kristo, Diyos mo, napakahina, tinukso ng Diablo. Utusan pa ng Diablo. Sambahin mo ako, ibibigay ko sa lahat yan. Napakahina ng Diyos mo. Tinutukso pala ng Diablo, kahit sino pwede pala tuksoin si Kristo kasi Diyos mo eh. Ang ganap na Diyos, hindi tinutukso Santiago 1:13. Yun ang Ama, mababasa yun. Kaya Next magkaibang question, different 9 way. minutes 8. Sa Matthew chapter 4, kung mabasa natin ang chapter 4 ng 1 to 7 or 8, no? So, unang-una kapatid kaibigan, si Jesus Christ at ang Diablo na si Satan. Sino yung tinutukso ni Satan? Walang iba. Hindi yung Diyos Ama. Hindi naman natin pwede ilagay dito ang Diyos Ama dahil ang tinukso mismo niya ay si Jesus Christ pagkatapos niyang mag-fasting. No? So sa verse 7, nung siya ay tinukso, pero ang tanong, natukso ba si Kristo? Natukso ba si Jesus Christ? Hindi. Hindi naman natukso si Jesus Christ, kaya tama din na ang Diyos ay hindi matukso dahil hindi naman natukso. No? Ina-attempt ni Satan na tuksoin si Jesus Christ pero hindi naman natukso. Kaya nga sabi niya sa verse 7, sinabi ni Jesus sa kaniya, ito ay nasulat muli, huwag mong tutuksuin ang Panginoon na iyong Diyos. So, sinagot ni Jesus Christ si Satan. At sino ang kaharap ni Satan? Si Jesus Christ. So, ibig sabihin, huwag mong tuksuin ang Diyos. So, ibig sabihin, nag-refer mismo sa kanya, huwag mo akong tuksuin dahil ako ay Diyos. Yun, ganun lang kasimple. Muli ang Diablo ay dinala siya sa isang lubhang napakataas na bundok. No? So, sa verse 10, sa gayon ay sinabi ni Jesus sa kanya, lumayo ka Satanas sapagkat ito ay nasulat iyong sasambahin ang Panginoon na iyong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ayun, hindi naman natukso si Kristo. Sumalik ka na naman, Iglesia ng Kristo. Hindi mo talaga matwist ang Biblia. Hindi mo magiba yung katotohanan.